Isang viral video na nakisirculate ngayon na ginawa ng isa nating kabayan, no? So yung reaction natin is yung totoong reaction lang, no? Yung talagang nangyayari dito. Professional way, tsaka with respect. Balance lang, ano? Balance lang. So libre naman ang pag-aaral dito sa public, kahit sa Pinas, tama naman. Yan, approve naman tayo doon. Libre din daw ang pag-aaral sa public sa Pilipinas. Kamukha rin dito, kaya pag private, may bayad. Yan. So, tama siya doon. Pero kagandahan dito, itong dito, under 12 years old, wala namang pamasahe sa public transport, di ba? Sumakay ka sa bus, sumakay ka sa train, wala kang babayaran. Yun ang kagandahan dito. Dagdag ko lang yung sinabi ni Bossing. Yan. So, hindi scam yun. Yun yung una. Okay. May punto siya doon. Number 2. Minention din niya yung sa healthcare. Sabi niya, totoong libre, wala kang binabayaran. Pero magdadagdag ako doon, nagbabayad din tayo ng true tax pero hindi natin nararamdaman kasi pag nagpa-check up ka, nagpa-test ka, nagpa-opera ka, wala kang nalabas na pera. Diba? Except sa dental care, no? Pero ang sabi niya rito na, ayan, pupunta raw ng madaling araw, check up ng gabi. Hindi naman totoo yun. Diba? Kasi dito, pagka nagpa-check up ka, mayroon namang appointment yun. Kaya magpa-appointment ka ngayon, sabihin mo alas 11. Punta ka ng alas 11, check up ka naman. Hindi naman yung madaling araw makapagpapacheck up ka ng gabi. Hindi totoo yun. Yan, totoo lang sinasabi ko, ha. Number 3, wala daw gagawin dito kundi magtrabaho, Pwedeng totoo. Totoo naman talaga. Kung gusto mong magtrabaho mula Lunes hanggang Linggo, pwede. Diba? Kung gusto mong magtrabaho ng 2 trabaho, pwede. 3 trabaho, pwede. Totoo naman talaga yun. Diba? Ayan. So, pumunta naman tayo sa number 3. Pag daw na PR, pagkatapos? Sabi niya, pag na PR, ayan, pwede ka nang kumuha ng bahay, pwede ka nang makautang. Sa pagkakuha mo ng bahay, hindi ka na makakapahinga. Trabaho. Ang pahinga mo na daw, kabaong. Ano ibig sabihin nun? Mamamahinga ka pag namatay ka na raw. So parang trabaho from the start hanggang sa huling hininga mo. Parang yung ibig niya sabihin. Yan. Depende naman sa iyan talaga, di ba? Pero yung trabaho hanggang mamatay ka na, ibang usapan naman na yun. Di ba? Bakit mo nang papatay yung sarili mo kakatrabaho? Pero it happens. Yan. Mangyayari naman talaga. So may punto rin din si Bossing. Nagkaroon ng issue na sabi niya medyo mapupurol daw. So ang Canada daw, ay para sa mga hindi pinalad sa Pilipinas. Paano ba i-analyze yun? Pagka unang pakinggan, parang may pagkamayabang ang dating, no? Pero kung i-analyze mo, may parang sinabi niya, siguro mayaman si Bossing. Yan. Pag unang dinig mo, parang may pagka-sarcastic, may medyo masakit sa tenga, pero pag i-analyze mo, siguro si Bossing mayaman sa Pilipinas. Yan. Medyo pinalad siya doon. Tapos pagdating niya rito, hindi na-meet yung expectation niya versus the reality. Siguro kala niya madali lang kumita ng pera dito, hindi magtatrabaho hanggang mamatay. Yan. So kaya niya sabi yun, no? Na para daw sa mga hindi pinalad sa Pilipinas. Yan. So ako nandito, yung mga kababayan natin nandito, so hindi tayo pinalad sa Pilipinas. Pero iba-iba ang pananaw ng mga tao. Kahit nga may mayayaman na, may successful sa Pilipinas,
pumupunta pa rito. Bakit? Hindi lang yung money yung pinag-usapan, kundi yung reunification ng family para magkasama-sama yung pamilya dito sa Canada. So, yun. Di ba? Lalo na kaming mga mahihirap, ito, kami yung mga hindi pinalad sa Pilipinas, sabi niya. Pero hindi yun. Di ba? Hindi lang naman pera ang pinag-uusapan doon. So, nilinaw naman yan sa sunod na video niya na yung parang sinasabi niya na kapag ka may maganda ka ng negosyo sa Pilipinas, stable na ang buhay mo doon, may pera ka na, huwag ka nang pupunta sa Canada. Which is true naman. Ito. Meron kasi akong kakilala na parang mataas ng posisyon sa Pilipinas, talagang stable na yung negosyo, tapos pagdating dito nagtrabaho parang disappointed talaga. Kasi parang naiba yung environment, yung way of life niya na iba. So, he decided to go home kasi hindi naman siya magiging masaya. Yan. May punto naman talaga doon. Parang ibig sabihin, pag maayos ng buhay mo, may negosyo ka sa Pinas, stable ka na financially, so parang sa advice niya, huwag ka nang pumunta sa Canada kasi may iba'y takbo ng buhay o pag magtatrabaho ka na magtatrabaho. Yan. May punto. Yan. Kayo kasi binabash niyo eh. O, sabi pa niya, pahirapan daw dito. Hindi maganda. Sa akin, depende sa yan. Kung gusto mong pahirapan yung buhay mo, bahala ka. Kung gusto magtrabaho mula Lunes hanggang Linggo, walang pahinga, depende pa rin sa yan. Kasi, nangyayari yun kung talagang kukuha ka ng mga sasakyan, kukuha ka ng bahay, uutang ka ng uutang, na syempre magkatrabaho ka hanggang sa magkandautot ka na dyan. Diba? Tsaka gawin natin, yung simple living lang. Tsaka live within your means. Pag hindi kaya, huwag kakayanin. Tsaka huwag masyadong maluho. Kasi pag marami nagpapautang dito, yan, pag maluho ka, papautangin ka ng gadget, papautangin ka ng mga damit, sapatos, alahas, and so on, hindi mo namamalayan, yung credit card mo, nauubos. So, lahat ng sinusweldo mo na ibabayad na ron, hanggang babaon ka. So, ang ending, hahanap ka ng extra job. O, ayan na. Pati day off mo, papasukan mo. Pati rest day mo, papasukan mo. Hindi ko naman nilalahat, pero yun yung usually nangyayari kapag hindi mo alam yung wants versus needs. Kailangan dito yung mga needs mo na unahin mo, hindi yung wants. Kasi yung wants, hindi nauubos yan. So sabi niya, pag hindi ka pinalad sa Pilipinas, nandito ka sa Canada. Ikaw, kung nanonood, pinalad ka ba? O di pinalad? Ito yung magandang pinuturin niya sa mga international student. Huwag na rin natin silang bulahin. Niloloko daw, kawawa naman. Walang maganda rito, sabi niya. Huwag na kayo magbalak pumunta. So yung pinupunto naman niya, sabi, totoo naman, may punto na. May punto eh. May ibang mga agent na talagang ini-encourage nilang pumunta dito without explaining yung mga kasi pag pupunta ka sa isang bansa, mag-aaral ka, ang ginagawa ng iba, kinukwento lang yung talagang mga good side. Dapat kwento may mga pros at saka yung cons of being an international student. Diba? So pagdating dito, sabi nga ni Bossing, ayan, kawawa daw kasi walang trabaho. Yung iba, nahirapan maghanap ng trabaho. So, hindi masuportahan yung pag-aaral. Alam nyo ba, meron nga rito umuwi. Kasi, hindi na matustusan yung sarili sa pag-aaral. Yan. So, may punto. May punto. Pero, minsan may pagka-exage lang si kuya. Pero may punto. Pero ito pa yung sinabi niya,
Iba ron nakapunta rito, yan. Iba sobrang yabang na ron nung makapunta. Hindi ako agree doon. Di ba? Kasi minsan makakita niyo yung mga kababayan natin dito. Di ba pag nag-post sa mga magagandang lugar, sa mga fancy restaurant kakain. Kasi doon sila nag-e-enjoy. Kasi naghirap sila eh. Nagtrabaho. Di ba? So you have to treat yourself. Di ba? Huwag laging trabaho lang. Kasi can afford mo naman dito eh. Kailangan i-treat mo yung sarili mo. Maglibot kayo ng pamilya mo. Pumunta kayo sa magagandang lugar. That is one way of relaxing. Di ba? Kasi nagtatrabaho kayo. So, enjoy yung pinaghirapan mo. Hindi kayabangan yun. Ang tawag doon, you are enjoying yung bagay na pinaghirapan mo. Di ba? Sabi niya, wag na raw siyang bulahin. Wag na raw siyang bulahin. Di ba? Wag na tayong maglokohan dito, yan sabi niya. Hindi naman kami nakikipaglokohan dito. Sinasabi lang namin yung totoo. Di ba? Kanya-kanyang happiness naman yan eh, di ba? Kaya kung hindi ka maligaya sa Canada, talagang hindi ka sasaya. Kasi you are always looking for something na hindi mo na-achieve. Kaya, tawag mo na scam ang Canada. Siguro nga, baka mayaman sa Pilipinas, siya yung pinalad na, tapos pagdating dito, hindi na meet yung expectation. Pero sabi ko nga, iba-iba naman ng goal, iba-iba naman ng dahilan bakit na pumunta rito sa Canada. Ang dahilan, gustong mabago ang buhay, makaawas sa hirap. Iba, gustong makasama yung pamilya, kahit maganda na yung buhay sa Pilipinas. Iba naman, gustong mag-aral para maging permanent resident. Kahit ang sacrifices siyang papasukin para maging PR, at wag daw siyang bulahin. Yan, wag daw tayong mapurol. Wag din daw natin siyang bulahin. Yan. Pag daw mapera, may business, may negosyo, huwag na kayong pumunta rito. Kasi mahihirapan kayo, puro trabaho dito. Yan. Pag naman daw nag-international student, kailangan may baong kang 2 to 3 million. Totoo naman yun. Talagang saludo ako dun. Kasi may mga kaibigan tayo international student dito. Sa tuition fee pa lang, 15 to 20,000 dollars. Show money, 1 million. O yung processing pa sa Pilipinas, pamasahe. So mostly 2 to 3 million talaga. So totoo naman yun, hindi scam yun. Kaya sabi ko nga, pag international student, hindi talaga biro. It's challenging. Kaya maghahanap ng kung ano-anong trabaho. Pero, yung sinasabi na walang trabaho dito, hindi totoo yun. Maraming trabaho dito. Even me, meron akong kasama international student, 2. Di ba? Ang trabaho nila 2 rin. Maraming trabaho. Huwag ka lang mapili, huwag ka lang tamad. Tsaka ang key dito, para hindi mo sabihin na scam, ang kasabi na scam ang Canada is yung mga taong full of disappointment, hindi masaya, tapos hindi siguro sanay sa hirap. Ano pa ba? Baka mayaman na sa Pilipinas. So yun na siguro, no? So yung kung isa-sum up natin, may mga sinabi si Kuya, si Bossing na true, may partly true, iba naman may pagka-exage, pero yun ang opinion niya. Pero we're going to end up this video, sabihin ko sa inyo, hindi scam ang Canada. Canada is one of the best, hindi rin bola. Hindi rin bola.